type of amplifier. Okay. So, dahil sinabi ito, ang op-amp is a type of amplifier. So, let us define what is amplifier. Okay. So, class, an amplifier is anything that you put an electronic signal in the input side, okay? And you will get a larger version of that signal dun sa output side naman, okay? So, ibig sabihin, class, pinapalaki niya ang ating signal mula sa input papunta sa output po natin. Okay. So, doon po sa electronics natin, ang symbol ng amplifier ay siya ay triangle, okay? Na meron siyang input, okay? Input and output terminal. O ha? So, ito po siya, yung symbol na amplifier. Okay? My class. So, kung mali, meron akong input signal dito. Okay? Yan. Sabihin natin X. Okay? Variable X. Okay? So, yung input signal natin, class, pwede siya maging voltage or current. Okay? To the amplifier. Okay? Tapos, class, meron tayong amplification factor. Okay? Or gain. Okay? Na i-represent natin na letter A. Okay? So, we get a larger version, okay, of that signal from the output would be X times A. Yan po, ha? And that means by amplification. So, yung gain natin, class, is the ratio. Okay? So, ito po yung output natin. Yan. Ang gain natin, class, ay ratio para po ng output signal natin over ng input signal natin. Okay. So, ang unit po ng gain natin ay unit less. Okay? So, walang unit po ang gain, ha? Okay. So, for instance, class, okay? Sabihin natin meron akong 2 volts dito. Okay? At meron tayong amplification, okay? Yung 2 volts na yan, in-input natin sa amplifier na may amplification factor tayo ng 10. Okay? So, ano pala ang output natin? Okay. So, 2 times 10, ang output signal natin ay 20 volts. Okay. So, yan po yung amplifier po natin. Class. May tanong po ba dito? Hello? Wala po, sir. Okay. Malinaw dito sa part na to? Okay. Next one. So, class. So, discuss natin operation amplifier. So, an operation amplifier is an electronic component that can perform, okay, a mathematical operation such as addition, subtraction, multiplication, integration, differentiation. Okay? Yan po. So, yan po yung op-amp natin. Okay. So, the electronic symbol for an operation amplifier is just the same as amplifier. Triangle din siya. Kaso, ang pagkakaiba niya, okay, meron siyang 2 input terminal. 2 input terminal, ha? So, kanina, sa amplifier natin, isang input terminal na. So, dito, meron tayong dalawa. Okay. Okay? So, meron tayong positive, okay, which is the non-inverting input. At meron tayong negative, which is the inverting input. Okay. And it has an output terminal
which is the output terminal po. Okay? It has also a two supply terminal. Okay, two supply terminal po, which is the positive VCC at negative VEE. Okay? So, ito class, ito po yung abstract symbol for an op-amp natin. Okay? Tapos class, okay? Yan. So, discuss naman natin ang some characteristic ng op-amp po natin. So, isa sa mga characteristic ng op-amp natin, that it has a very high gain. Typically, more than 200,000. Okay. So, yung gain na to, class, this is the open loop configuration of the op-amp. Yan, open loop na to. Yan, ganitong configuration. Open loop yan. Okay? So, pag nag-input tayo dito, okay, sabihin natin na 1 volt. Okay? 1 volt dito sa input terminal po natin. Tapos, ang magiging output niya ay ita-times natin dito sa open loop gain, which is 200,000. Kaya ang output natin dito is 200,000 volts. Okay? So, mamaya pag-uusapan pa natin yan. So, isa pa sa characteristic ng ating op-amp ay nilalagyan natin ng feedback element. Okay? Yan, or the feedback circuit. Okay. Yang feedback element na yan, okay, ay pwede po maging capacitor, resistor, inductor, diode, or transistor. Yan ha. So, pag sinabi natin, class, feedback. Okay. Pag sinabi po natin feedback, class, yung meron po tayo dito, a certain portion of the output signal is being fed back to the input signal. Yan. So, yung output natin, bumabalik po sa ating input signal. Yan. So, when we use a feedback circuit, okay, o yung feedback element, ito ay naka-closed loop configuration. Okay, closed loop configuration. Kanina po, open loop configuration. Ngayon po ay closed loop configuration. Sir, ano naman po ang pagkakaiba ng open loop configuration at na closed loop configuration? Sa open loop configuration, ang gain niya ay automatic 200,000. Okay? Greater than 200,000. Nakadepende po sa data sheet na op-amp natin. Yan. Yan po. Pero po, class, pag naka-closed loop configuration po tayo, pwede po natin makontrol, okay? Pwede po natin makontrol ang gain. Okay? Ang gain ng op-amp po natin. Depende po sa atin. Kung gusto natin ang gain ay 10, pwede po. Lalagyan po natin ng feedback element. Okay? Okay, class. There are many op-amp circuits, okay, in closed loop configuration. Okay? Na i-discuss natin sa mga susunod na topic po natin. Okay? So, different op-amp circuit in closed loop configuration, like the inverting amplifier, non-inverting amplifier, summing, differentiator, at integrator. Okay? Yan po ang mga i-discuss natin sa mga susunod na meeting. Okay? So, another op-amp characteristic is that, okay, they use this kind of input here,
which differ, okay? Yan. Okay. Yan. So, meron tayong input dito. So, naglalagay po tayo dito, which refer to the differential input. Okay. Pag sinabi natin differential input class, is the difference between the two input. Okay? Difference of the two input dito sa non-inverting at sa inverting input. Okay? For instance, class. Okay? Sabihin natin ang input na to ay B plus for non-inverting input. Okay? At dito naman, V minus for our inverting input. Okay? And the output as, okay? Ito po. So, differential. So, differential input is equals to B plus minus V minus. Okay? At yung output natin, class, yung output po natin, ito po yung output, ay equal naman po sa atin, gain times the differential input. Okay? Yan. So, pag sinabi natin, okay, pag in-expand po natin, okay, VO is equals to the gain times the quantity, okay, of V plus minus V minus. Okay. Okay po. So, where the output signal is the proportional to the difference in the voltage between these two signals. Okay? So, difference po ha. Ayan. Okay. So, okay. So, mag-graph po ako. Okay? A graph showing the relationship of the output against the input voltage po of the op-amp. Okay? So, ito po ang input po natin at ito naman po ang output signal po natin. Okay. Yung graph na to, class, ay nagpapakita ng tatlong region na operation na op-amp po natin. Okay? So, meron po tayong dito slope line. Okay? Yan, meron po tayong linya dito. Okay? So, yung slope na yan, class, okay? Yung slope na yan, okay, diba, alam natin, ang slope is y over x. Okay? Diba? So, ang slope natin, okay, sabihin natin, ay yan po yung gain natin, ang slope. Okay? One of the property of the op-amp is that the output voltage of the op-amp, okay, will not exceed to the value of the power supply. Okay. So, VO max po natin, okay, the maximum output voltage po ay nakadepende po sa ating supply voltage. So, kanina, class, yung ano po natin, naka-open loop configuration po. Diba? Naka-open loop configuration tayo kanina. Okay? Ang open loop gain po natin is 200,000. Diba? Yan. Tapos, may input tayo na 1 volt. So, 1 times the open loop gain, which is 200,000, ang output natin is 200,000. Kaso, class, hindi natin ma-achieve yun, yung 200,000 volts. Kasi, ang maximum output voltage po na op-amp po natin ay nakadepende po sa ating supply voltage. At ang mga karaniwang supply voltage po natin, class, ay 12 volts, 24 volts, 48 volts. Okay? So, hindi natin ma-achieve ang 200,000 volts. Okay? So, pag lumampas dito, class, sa ating maximum output voltage, okay, yung signal po natin, class, ay mag-saturate. Okay? So, saturate siya. Okay? So, meron tayo dito ang positive saturation at negative saturation. Ayan po. So, ito po yung saturation area po natin. It's either positive saturation or negative saturation.
when V out goes above the positive supply, it will become a flat line. Okay. Pag ang input natin, class, yan, yung output natin, gain times VE, okay? Pag lumampas dito, class, waitan po, hello? Hello po. May audio po. Opo, sir. Okay, so class, yung VO times the gain po natin. Okay, so sabihin natin meron tayong differential input na ganito, signal. Yan. Okay? In-apply po natin dito sa amplifier. So, syempre, lalaki siya, diba? Okay? So, lalaki siya. Pasensya na sa drawing, ha? Yan. Yan po. Okay. Pag ang goes above the positive supply natin, so nandito. Okay. Yan po. Pag lumampas tayo dito sa linya, okay, ng positive supply, yung output signal natin nito, okay, mawawala po yan. Matatanggal. Matatanggal po siya. Okay? Ganun din po dito sa ating negative saturation, mawawala din siya. Okay? So, ang matitira po dito ay para pong linya. Yan, linya. So, pag ito-drawing natin to, okay, ay ganito na po ang makiking output niya. Paano ba? Yan. So, yung kanina, class, ang input signal natin ay parang sine wave. Pero, dahil nga lumampas sa ating saturation region, ay ganito na po ang output signal niya. Okay? Meron po nawala ng portion, okay, sa output signal po natin. Okay? So, this saturation will make the output signal to be distorted. Okay? Or there will be a clipping or cut-off portion of the output signal po natin. Yan. And from this area po, class, yan po, between the negative saturation at ng positive saturation, ayan po yung linear region po natin. Linear region po. Okay. Sir, ano naman po ibig sabihin ng linear region? Okay. Yang linear region na yan, class, okay, diyan po yung region na kung saan po ang open up natin will conduct a normal operation. So, pag sinabi natin normal operation, wala po makiking distorted, okay, o wala po makiking cut-off portion na ating output. So, ibig sabihin, class, kung dito po, okay, kung dito po, class, okay, nag-input tayo ng sine wave na maliit, yan po, ang makiking output po natin dito ay sine wave pa din. Okay? Walang nangyari. Okay? Nawala na portion ng output signal. Okay? Ang nangyari lang po ay lumaki po ang ating input
signal. Yan po. Mas may tanong dito sa part na to? Hello? Wala naman po siya. Okay. Okay. So, class. Okay? Para maiwasan po natin ang saturation region, naglalagay tayo ng margin. So, naglalagay tayo ng margin na positive at negative 2 volts. So, positive VSAT ay equal po sa ating positive VCC minus 2 volts at negative VSAT naman ay equal po sa negative VEE minus plus 2 volts. Okay? Where, para po maiwasan po ang saturation, Vin po natin, the differential input must be equal to the positive VSAT, right? Positive VSAT, sorry. VSAT, or the saturation voltage, over the open loop gain po natin. Yan. So, paano naman po kinoconnect ang ating power supply sa ating op-amp? Okay. So, among op-amp class ay nag-ooperate sa dual supply, okay? Dual power supply. Okay? That means we need a 2 power supply and some application can operate in a single supply. Okay po? So, the required power supply for the op-amp is positive and negative 12 volts, 15 volts, or 24 volts. Okay. Pwede din po maging 48 volts. Okay? Depende po sa data sheet na ating operational amplifier. And so, i-connect po natin to. Okay? Yan. I-connect natin yung negative terminal na isang supply sa ating positive terminal na isa pang supply. Tapos, class, yung gitna na yan ay co-connect natin sa ground. Okay, so ito po yung ground terminal na ating circuit. Okay? Yan, positive VCC po, i-connect natin sa positive terminal na isang supply at yung negative VEE naman po ay co-connect po natin sa negative terminal ng isa pang supply. Yan. At saka, yung paglalagay na ating load ay ganito. Ito po yung output natin at yung kabilang dulot at yung kabilang terminal ng ating load ay ilalagay po natin sa ground. Okay? So, one of the characteristics of the op-amp is that the output impedance po natin, yan po, is very low. Okay? So, very low output impedance where it is approaches to 0 ohms. Okay. Ano po ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, class, yung 0 ohms na yan, yung output impedance po natin na very low, it means that whatever the value of the impedance of the load, usually, ang load natin may value po na 8 ohms. Okay? So, pag ganyan nangyari, class, okay, there will be no voltage drop from the output terminal of the op-amp. So, it can power up the device. So, ibig sabihin, class, kung ang voltage natin dito, okay, kung ang output voltage po natin dito, class, ay 12 volts, okay, tapos, naglagay po tayo ng load, ang magiging output voltage nito ay sabihin natin is 11.99. Okay. So, wala pong masyadong na-drop na output voltage dahil po sa ating output impedance po natin. Okay? Yan po. So, para po maging simple ang ating yung circuit na op-amp, okay? Yan po. Yan. So, ibig sabihin yan, class, pag ganyan nakita ninyo sa circuit,
automatic po yan ay nakakabit po sa ating supply. Okay. So, tatanggalin natin yung supply terminal. Okay. So, ang supply terminal po natin ay magiging virtual. Yan po ha. So, when you see this figure, this op-amp, we assume that the supply terminal of the op-amp, it is virtually connected to the two power supply. Okay. Which I showed you a moment ago. Oh, next one. Another characteristic of the op-amp is that it has a very high input terminal. So, very high naman po. Kanina, dun sa output, very low. At ngayon, sa input naman, is very high. Okay? Which is approaches to infinity. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, class, it means yung current natin na pumapasok dito sa input terminal, both input terminal, class, ay equal po sa 0. Okay. So, for that reason, we can amplify a very small signal applied to the input. Okay po? So, sinabi natin kanina, class, the differential input of the operational amplifier ay equal po sa ating B plus minus V minus. Okay. So, meron pong dalawang model ang operational amplifier sa pagsosolve ng mga circuit. Okay. Yung isa, tinatawag natin practical, at yung isa naman, tinatawag natin na ideal. Pero class, okay, dahil sa ano po natin, okay, introduction to the circuit analysis of op-amp, okay, ang gagamitin po natin dito palagi ay ideal op-amp. So, ano po ba ang ibig sabihin ng ideal op-amp? Yung ideal op-amp plus, yung differential input voltage po, ay ina-assume natin palagi 0. Okay. So, pag ganyan po ang nangyari, palagi po 0, yung B plus po natin ay equal po sa ating V minus. Okay. Which is virtual short o virtual connected. Okay. Virtual short. So, ibig sabihin, class, yung ito po natin, yan po, ay konektado dito. Yan. So, palagi pong equal pagdating po sa ideal op-amp po natin. Okay? So, may ipapakita po ako sa inyo. Okay? What would be the output if we apply different voltage in the input? Okay? Yan po. Since ang Vin po natin, class, okay, ang Vin po natin, class, is V plus minus V minus. At yung VO po natin ay equal po sa ating gain times Vin. Okay, tingnan nyo, class. So, dito, po. Yan. Nag-apply tayo ng positive 2 volts. Tapos, sa V minus naman is 1 volts. Okay. Tignan nyo. So, ang Vin natin, V plus minus V minus. So, 2 minus 1, okay, ay equal po sa positive 1. Okay. Kaya ang output natin ay positive VCC. So, ibig sabihin, ang output signal natin ay papunta positive. Yan. Dito naman po. Yan. 1 minus 2. Ang output natin, ang difference nito is negative 1. Ang output naman po natin ay going negative. Okay? Next. 2 minus negative 1. Ang sagot po natin dito ay positive 3. Okay?
ang output natin, going positive, which is positive BCC. And next one, negative 2 minus negative 1. Ang sagot po natin dito ay negative 1. So, yung output natin, going negative. Kaya, negative VE. Okay po ba, class? Naiintindihan po dito yung table? Gets po, sir. Okay. Next one. Okay. So, ito po yung different package ng op-amp natin. Okay? Meron po tayong tinatawag na DIP package, DIP. Ang ibig sabihin ng DIP class is dual inline package. Okay? Meron din po tayong TO5. Okay? Ito naman po ang TO5. Ito naman po yung metal can package. Okay? So, ito class, yan, dalawang package na yan ay naka-through-hole technology. Okay? So, ano po ba ibig sabihin na through-hole technology? Class, ang through-hole technology class, yan po yung technology na kung saan binubutas natin ang PCB doon sa natin, PCB, tapos ini-insert natin yung device. At hinihinang natin sa kabilang side, doon sa copper side ng PCB, yung terminal ng device po natin. Okay, yan po yung through hole. Okay? Then, meron din naman tayo tinatawag na SMT. Okay? Ano po ibig sabihin ng SMT? Ang ibig sabihin po ng SMT ay Surface Mount Technology. Okay? So, ang pagkakaiba naman nito sa through-hole technology na kung saan ang SMT class, yung device po natin ay nilalagay lang natin sa ibabaw ng copper side ng PCB. So, hindi na po natin kailangan butasan ang PCB natin. So, nilalagay lang po natin siya doon sa copper side, tapos hinihinang po yung mga terminal ng device. Okay? Yan po. So, yung mga SMT devices po natin ay mga maliliit na pyesa po yan. Okay? Kaya pag binuksan nyo yung mga cellphone, yung mga electronic gadget ninyo, may makikita kayo doon na ang liliit na mga pyesa. Okay? So, pag nakakita kayo ng mga maliliit ng pyesa, yan po ay naka-surface mount technology. Okay? Then, class, okay? Ito naman po ang pin configuration ng ating op-amp po. Okay? Yan po. So, ang karaniwang ginagamit na op-amp class is the LM741. Okay? Yan po. It consists of a single op-amp po class. Single. Okay? So, ito po yung pin terminal po, no? Yan. Terminal configuration. Okay? Yung pin 2 po nating class, pin 2, is our inverting input. Yung pin 2 po natin is our inverting input. Pin 3 class is our non-inverting input. Pin 4 is for the negative supply. Pin 1, Pin 7 is our positive supply. Pin 6 po is our output terminal. Pin 1 at saka pin 5 po is for our offset null terminal. Sir, ano po ba ang function ng offset null terminal? Ganito po yan, class. Okay. Sabihin natin, class, ganitong configuration ng op-amp po natin. Okay? Yung dalawang input ay konektado po sa ground. Okay, ganito po yan. Diba kanina sinabi natin, okay, yung differential input po natin, class, ay equal sa ating B plus minus B minus, which is equals to, pag ganitong configuration, 0 minus 0, class. Ang differential input natin, class, ay equals to 0. Okay? Yan po. Dahil nga, class, okay,
dahil nga yung operational amplifier natin, okay, sa loob ng circuit, nag-a-amplify siya ng maliit na signal. Okay? So, ibig sabihin, class, yung dito, pag sinukat po natin, okay, ang output terminal, okay, kahit ang input natin ay 0, differential input ay 0, may mababasa po tayo dito na voltage. So, sabihin natin 0.002 volts. Ayan. Yan po sa practical side. Okay? Dahil nga may lumabas na error, okay, doon sa output voltage natin, ang gagawin po natin dito, okay, so ang gagawin po natin dito, class, ito, yung pin 1 at saka pin 5, which is the offset null, ay maglalagay po tayo ng potentiometer, at yung gitna po na potentiometer ay ilalagay po natin sa negative VEE. At i-adjust po natin siya, it's either going to the left or going to the right, hanggang ang output natin dito ay maging equals to 0. Yan. So, ang trabaho nito na offset null po natin, class, is to reduce the error, right? Reduce the output error of the operational amplifier. Okay po ba, class? Hello? Yes po, sir. Next one. Okay. So, class, merong mga op-amp po natin, okay, na meron siyang dual op-amp or quad, o 4 na op-amps dito sa loob na IC. Okay. So, since this device is integrated circuit, ano po, or IC? Yan. Ano po ba ibig sabihin ng IC? Yan, class, yung IC na yan, class, okay? Sometimes, tinatawag siya ng chip. Okay. Where the chip is consists of 20 or 50 or more of transistor, resistor, and capacitor inside of that chip. Okay? So, ibig sabihin, class, yung mga pyesa neto sa loob na isang IC ay madami. Yan po. So, ito naman po ang internal schematic diagram ng ating LM741. Okay. So, dahil nga po IC, may makikita po kayo dito na madaming pyesa. Okay? So, ilang transistor ang nakikita ninyo, ilang resistor, ilang capacitor, ilang diode. Yan. Okay? So, ito po yung internal schematic diagram ng operational amplifier. Okay? So, class, dito sa internal schematic diagram ng operational amplifier, ito ay nahahati po sa 3 stage. Okay? So, ito po ay differential amplifier, okay, or differential stage. At dito naman po ay is the amplifier stage. Okay? At ito naman, yung last stage naman natin is the push-pull push-pull class B, okay, complementary amplifier. Okay? So, ibig sabihin nito, class, yung stage na to, differential, okay, nandito po yung differential input natin kanina, which is the B plus minus V minus. So, nandito siya. So, isosubtract niya ang dalawang input po natin. Okay? Then, pagdating naman dito sa ating second stage, which is the amplifier stage, yung input voltage na yan, ay papalakihin niya. Yan. Okay? Yung differential input natin. Okay? Papalakihin
Yan. Then, pagdating naman po sa output po nating class, which is the push-pull class B complementary natin, amplifier, ay dito naman po yung sinasabi natin na kung ang input natin is, kung differential input natin is positive, dito naman po, hihirain po niya ang ating signal na pumapasok dito papunta positive. Kung ang signal naman natin ay negative, hihirain naman yan po ang signal pababa. Yan po. Yan. So, yan po yung tatlong stages na operational amplifier po natin. Okay po, class? May tanong po ba sa ating lecture ngayon? Hello? Wala pa naman po, sir. Wala naman po. Okay. So, tingnan, no? Hindi ako maano. Okay. So, class, mamaya po, isa-send ko po yung link, okay, na kung saan yung virtual video recording na lecture natin. Panoorin po ninyo yung video recording hanggang delikado. So, wala pa tayong balita next week, no? Ano ba meron next week, class? Class, may balita na ba kayo next week? Wala pa po. Wala pa? Diba next week, class, is our university UWIC. foundation. UWIC, diba? So, wala pa pong announcement kung kung magka-asynchronous tayo o ano, diba? So, panoorin ninyo yung video from 1 up to the last. From 1 up to the last po. Yung lahat ng video po, panoorin po ninyo. Okay? Okay po ba, class? Maya pa isa-send ka po yung link, ha? Sa email address po ninyo. Okay po, sir. Then, regarding with our exam po, okay? May tanong po ba doon sa exam? Wala. Hello? Regarding po doon sa exam, last Saturday, Yung score daw po, sir. ay yung score, ayaw ko sabihin. Okay? De, ganito po nangyari, class, no, nung Sabado po. Okay. Actually, yung sa section ninyo, naging stable ang connection ng ARTU po natin. Okay? Pagdating po doon sa kabilang section, hindi po naging stable. Yan. So, ano sila? So, hey, nag-take ba kayo na practice problems? Yes po. Opo. Opo, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Mark? Sir, Ano, dun Mera? sa time din po namin, sir, medyo unstable po yung ERTU. Opo, 2 minutes po bago mag-loading po. Unstable na. Okay? So, hindi ko po alam kung bakit naging unstable ang connection ng server na ERTU ngayon. Okay? Actually, nung last year, okay, 1 taon ko na siya ginagamit, stable naman po ang connection. Ewan ko lang bakit ngayon ay hindi po naging stable. Okay, so mag-a-adjust po ako, ha? Okay. So, uulitin po natin yung exam. Okay lang ba sa inyo? Yes po, sir. Okay lang po, sir. Yes, sir. Yung iba yata ayaw eh. Lang po. Paano naman yung iba? 4 na nagsalita. Yung Okay 4 lang, na sir. Okay lang po, sir. Okay lang po. Okay lang, sir. Yan po, ha. Uulitin po natin exam. Okay. So, okay lang ba, class, kung ang exam natin ay maging asynchronous?
ang exam? Hello? Hello po? Paano pong asynchronous up? Ang synchronous, ibig sabihin nun, bubuksan ko yung exam, okay, na 1 week, o sabihin natin 2 week, yung exam natin. Tapos, pwede po kayo mag-take na exam kahit anong oras. Okay? Kung sa tingin niyo stable ang connection, take kayo. Kung hindi, huwag kayo mag-take. Okay lang po ba? Okay po, sir. Sir, may time limit pa din yun, sir. Yes po, may time limit pa din po. Okay po, sir. Ilan po, sir? Taasan na natin, no? So, gawin natin, kasi, ano yun eh, apat na easy, 4 na moderate, 2 difficult. So, ang difficult nating class ay umaano na 6 minutes. Ang easy is 2 yata o 3. Then yung moderate, sabihin natin 4 minutes. So, na-compute ko yon, lumalabas po na 45 minutes talaga. Ay, wala pang 45 minutes. Nasa 40 minutes na. So, gawin natin isang oras. Okay lang po ba? Class? Apo, sir. Thank you po. Yan. Gawin natin isang oras yung ano. Okay? Yan po ha. Tsaka class, paalala, hindi po kayo pare-parehas ng tanong ha. Naka-random po siya. Okay? So, ang easy natin, ang puntos niya, I think, ano bang puntos niya? Ang difficult class, I think, nasa 15 points ang difficult. Ang moderate yata, 10 points. Ang easy is 5 points. Hindi ko tanda kung ano nilagay ko doon. Basta yung parang ganun po ang puntusan. Na lumalabas na 80 points ang total. Okay? So yun po, ha? So, okay lang sa inyo? Maging asynchronous tayo? Ang kada exam po natin? Hindi ko na po siya gagawin synchronous. Asynchronous na lahat. Nakadepende na po sa inyo kung ano oras nyo po siya iti-take. Okay lang po ba? Okay po. Opo, sir. Opo, sir. Huwag nyo i-take ha, pakiusap. Huwag nyo idahilan yung asynchronous exam ko. Okay? Sa ibang teacher. Okay po? Huwag nyo idahilan. Kasi kahit anong oras naman siya, pwede nyo i-take. Okay po? Okay po, sir. Kasi yung iba, may nababalitaan kasi ako, dinadahilan yung exam na ibang professor sa ibang subject nila. So, wag niyo idahilan yung asynchronous exam natin. Okay? So, next week, hindi ko alam kung magiging asynchronous tayo. Okay? So, pag wala pong announcement, may meeting po tayo. Pero pag announcement, asynchronous po tayo. Okay? So, isa-send ko po yung video, yung lecture 1 to lecture 12. Panoorin po ninyo. At doon na po tayo. So, magdi-discuss na po ako ng panibagong lecture. Okay po, class? Okay Yung po, mga, sir. yung mga video naman po is mga less than 10 minutes dan. Less than 10 minutes dan po. Okay? So, may question pa ba? Wala na Sir, po, yung sir. po ngayon. Yes po yung attendance? Hindi po kami makapasok. Okay. Okay, baka i-wave ko po yung attendance. Okay? Baka i-wave ko yung attendance kung patuloy pa din na mabagal ang connection natin. Okay? Baka lang. Okay po? So, ngayong araw, i-override ko po siya. Okay po, class? Okay? Basta may problema, okay? Basta may problems po kayo,
maglagay lang po kayo doon sa consultation o mag-email po kayo sa RTU email ko. Okay? Para ma-address ko yung mga concern ninyo. Okay po, class? Sir, yung last meeting po natin, may video record po ba yun or wala? Wala po. Actually, it's just a review of your EE01. Okay po, sir. Thank you po. Opo. Yan. So, may tanong pa ba? Class? Wala na, Wala na sir. po. Okay. So, kung wala na po tayong tanong para po sa ating course, sa araw na to, let us adjourn our meeting today. Okay po, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you po.